Kumusta po? Ako po si Dan Sulit, nagluluto at nagtitinda ng kasoy. Hali kayo sa Antipolo, tikman natin ng kasoy. Natikman mo na ba ang kasoy ng Antipolo City? Bukod sa masarap at masustansya, marami rin itong health benefits. Kuya Danilo, i-share mo naman po sa amin ang iyong sariling bersyon ng pagluluto nito. Ngayon naman po ay tuturuan ko kayong magluto ng kasoy na maaari din po ninyong maging anak mo. Una po, ito po yung kawali. Huwag po muna natin sisindihan. Unahin po natin ilagay yung kasoy. Ang kasoy po ay 1 kilo lang. Pwede naman po 1.10 or 1.2. Huwag lang po lalampasan sa kalahati. Kasi po pag sumobra po yan at dito na po sa kawali at hinalo natin, may posibilidad po na hindi lahat maluluto. Yung di pa po hilaw, yung di pa naman po sunog at hindi po ganun kalutong. Pag narito na po yung kasoy sa kawali, sisindihan na po natin yung ating gas stove o kaya kung ano mang ating gagamitin panluto. Pinakamahina lang po ang apoy natin na gagamitin, para po hindi siya masunog agad. Kaya lang po muna kahina at ang halo po ay continuous. Huwag po natin titigilan. Kung pagpapahinga po tayo, bibilan lang po tayo ng 10 seconds hanggang doon lang po. Tapos halo po ulit. Kasi po pagka nalibang tayo at hindi tayo naghalo, pagkita po natin doon sa ilalim, meron na pong konting sunog. Kung malaki ang lutuan ninyo, isa't kalahati lang po talaga. Kasi po, yun lang po talaga yung pinaka-maximum na gagamit na kailangan sa kasoy. Kasi po pagka sumobra yan at hindi nyo na po mahahalo ng gusto yan. Pag hinalo nyo po yan, yung iba po, hindi iilalim. Puro lang po nasa ibabaw yung iba. Ihalo man po ninyo, yung iba po, maluluto man pero hindi po ganun kalutong. Haluin lang po natin ang haluin para po hindi siya magdikit-dikit at hindi po masunog yung kasoy. Kada 5 minutes po, yung position po natin na pagluluto, iikot po tayo. Kasi hindi po pwede dito lang. Pag dito lang po, yung part lang na ito na iikot natin. Pag dito po, pari-pari po yung kabilang part, yung kanan at kaliwa, na iikot natin. Dapat po, lahat ng part ng kasoy o lahat ng part ng kawali na may kasoy, na iahalo natin. Hindi po pwede isang part lang po. Kasi po, pag isang position lang tayo, yung kasoy, dun lang siya. Hindi po siya iikot, yung kaliwa niya o yung likod niya hindi maluluto. Kaya dapat po, pati kayo gumagalaw. Tatagal po yan ng isang oras at kalahati. Pagdating po ng 1 oras, ang dapat pong init ng kalan natin, nasa mas mababa na po. Mas mababa pa po sa loob. Yung pong makikita ninyo yung apoy na napakaliit na lang po. Doon lang po dapat. Para kahit po magpahinga kayo ng konti, hindi po siya magsusunog. Wala pong sunog yun ang mangyayari. Kahit po hindi nyo agad siya haluin ng haluin, ang importante lang po, yung init ng kasoy, nakukuha ng kapwa kasoy. Pagka po lipas na 1 oras. Wala po tayong mantika, wala tayong asin, wala tayong MSG. Kaya nga po, sabi nun diba, mas masarap talaga yung plain kasoy kaysa dun sa may flavor. Makikita niyo po, pag nag-brown na po siya ng konti, hinaan nyo na po yung apoy. Kahit po wala pa 1 oras. Kasi po, pag nag-brown na po siya, konti-konti na po, lulutong na yan. Ang purpose po natin, kaya tayo halo ng halo, kung napapansin nyo po sa sinangag, di ba? Pag nagsasangag kayo, halo ng halo. Kaya po yung kanin, lumulutong. Ganun din po sa kasoy. Pag halo kayo ng halo, yung kasoy po, lulutong. Malalaman nyo po, kung kailan kayo titigil, pag naaamoy nyo na po, yun amoy ng kasoy. Iba po kasi talaga amoy ng kasoy pag luto na. Pag hilaw po siya, hindi po siya ganong kabango. Dahil po ang kasoy ay may sariling katas. Sila po ang naghahalo-halo dyan. Kaya nga po, pag natapos yan,
yung kapwa kasoy sa kasoy, yung katas nila, nag-iikutan lang po. Yun po ang niluluto natin. Kasi po, pag hilaw po ang kasoy, medyo mabigat. Pag luto na po yan, gumagaang na yan. At ang tunog po niyan, para pong lagatak. Ginamit po natin kawali ay pabilog o kaya pakurba kasi po para yung init po, umiikot lang dito. Pag flat po yung ginamit natin na kawali, lalabas po yung init at saka hindi po natin siya mahahalo ng gusto. Kasi po, pag hinalo natin, may posibilidad at lumapon po yung kasoy. Saka dapat po matyaga. Ito na po ang ating finished product, ang kasoy. Medyo matagal din pala ang pagluluto nito. Pero Kuya Danilo, mabilis ba ang kita rito? Sa halagang 500 pesos po, makakabili na tayo ng 1 kilong kasoy o raw kasoy. Sa ganitong sukat na 200 grams, makakagawa tayo ng 5 piraso. Maaari nating ibenta ng 220 kada isang ganito. Sa 5 pirasong ganito po, ang magiging kita natin sa kabuuan ay 600. Talaga namang hinahanap-hanap at binabalik-balikan ang kasoy na yung ibinibenta, Kuya. Paano po kayo nagkaroon ng interes na subukan ang ganitong kabuhayan? Before po yun, nag-messenger po ako sa bangko. Tapos po nung nag-asawa ako at nagkaroon kami ng anak, dahil nalipat nga po kami ng Antipolo, ang layo ng Makati, nagdesisyon po ako na mag-resign na lang. Ang sikat po dito ay kasoy at suman. Tapos po, sabi ko nga, susubukan ko mag-kasoy. Kasi demand dito sa Antipolo. Lahat ng tao dito, pag pumapanik, kasoy ang hinahanap. Bumili nga ako ng kasoy. Nagulat talaga ako. 50 pesos, ganun lang kaliit. Sabi ko, ganun kaliit to, 50 pesos na to. Mahal po talaga ang kasoy, kuya. Sabi ko, pag 1 kilo naman ang bibilin ko, 900. Sabi ko, subukan kong bumili ng hilaw at ako ang magagawa. Sinabi nila sa akin kung ano yung mga benefits nun at saka ganun pala taga kamahal ang kasoy. Kasi ang hirap gawin, babalatan siya, tatanggalan na siya sa bunga. Ang daming proseso bago makuha yung kasoy mismo. Kaya pala ganun siya kamahal. Una-una po talaga, sinubukan ko po yan magluto ng kasoy. Half kilo lang po. Nasunog po. Kaya sabi ko, paano kaya ito lutuin? Bumili po ulit ako. Niluto ko po ulit. Hilaw naman po. Pero sayang pa rin po kasi 2 beses po ako nag-try. Hindi ko talaga nakuha yung lasa. Kaya sabi ko, pag-aaralan ko ito ulit. Kaya pumunta po ulit ako doon sa mga nagtitinda, tinignan ko sila. Habang nagluluto sila, pinaikiramdaman ko po kung paano nila ginagawa, kung paano yung proseso. Sabi ko, ganun pala. Kaya pag uwi ko po dito sa bahay, inulit ko. Ilang ulit din po yun. Almost naka 4 na kilo po akong try. Pero sabi ko, pagka ito na naman nila subukan ko, mababawi ko kagad yun. Kasi nga, ang presyo po ng kasoy, hindi ganun kaliit. Malaki po talaga ang halaga. Yung pong mga kasoy na tinitinda dyan sa Antipolo, lahat po yan, natikman na namin. Inisa-isa po namin talaga yan, bumibili kami, para malaman namin talaga kung ano yung pinakamasarap. Kung ano yung lasa, kung ano yung timpla, pati po yung lutong. Kasi ang kasoy po, pag kinain ng hindi ganong luto, makati po talaga sa dila. At try na po namin nun, ang dami na pong ganyan. Sabi ko sa asawa ko, mahirap talaga magluto. Kaya dapat talaga, tignan muna natin lahat ng kasoy dyan sa Antipolo. Kung ano yung the best na luto. Kaya pinag-aralan po talaga namin ang pagluluto ng kasoy, kung gaano talaga dapat iluto. Hanggang sa nakita na namin yung talagang pinakalasa ng kasoy at yung po pwede na namin ibenta. Nakuha na namin yung lasa, yung lutong. Saka po, hindi kami naghahalo kahit anong flavor o kahit anong sangkap sa kasoy. Kuya, paano nyo naman po napalawak ang iyong market? Sa sa social media po. Pinopost ko po siya sa marketplace. Nakakatuwa nga po, yung daming nagtatanong, available pa ba ito? Meron bang ganito? Ano ba yung ganito mo? Paano ba ito ginagawa? Lahat po yung tinatanong nila. Kaya doon po sa social media, active po kami. Lahat po yung sinasagot ko. May pagkakataon rin po bang hindi naging maganda ang takbo ng benta? May umu-order. Nagkasundo na po kami, nag-chat na, ganito, kukunin niya, 2 kilo or 3 kilo, sabi niya, kung po pwede mag-meet up na tayo para mas mababa yung shipping fee ko. Sabi ko, pwede naman po, bumababa naman po ako dyan eh. O sige, mag-meet tayo dito, ganitong oras, medyo malayo po yun. Mabiyahe po talaga ako. From Antipolo po to Quezon City yun.
doon po ako babaksak talaga sa Quezon City. Kasi nga po, maraming umu-order doon. Sabi ko sa kanya, sige, sasabay na kita rito sa Quezon City. Total, malapit ka lang naman eh. Para yung shipping fee mo, mas mura. Dito muna ibubuk, mas matipid na. Umuo siya. Di sabi ko sa kanya, sige ma'am, ilan po ba? Di binigay niya na po kung ilang kilo. Inintay ko po siya. Almost 1 hour na po, hindi pa siya dumarating. Tinawagan ko po siya. Ma'am, nandito na po ako. Sabi niya sa akin, sorry kuya, wala akong budget eh. Sana ma'am, kanina ko pa sinabi para po nakabalik ako. Ang layo po kasi ng Antipolo. Sa awa po ng Diyos, nung araw din yon, nung hindi niya kinuha yung kasoy, meron naman po agad nag-chat na o-order. Kaya sabi ko, hindi sayang yung pagod ko. Hindi sayang yung paggawa ko ng kasoy at bibili nito. Kasi nga po, yung tinda ko, ayoko po na i-stock. Pangit po kasi pag tumatagal eh. Kaya dapat po lagi bago. Bagong luto para po pag diniliver, bago rin po. Sa ganun po talagang sitwasyon, talagang may time po na ganun tao na hindi kukuha. Dapat po ready tayo sa ganun. Mula sa pagluluto at pagtitinda nitong maliliit na kasoy ay kayang-kayang mapalago ang kabuhayang ito. Kaya't huwag ismolin! Noong pandemic po talagang napakahirap. Ang liliit lang po na nabibenta ko. Yung ganun lang pong kaliliit na 120 grams po tawag dun eh. Ganun po nabibenta ko lang. May bumibili po, ilang piraso lang. Kasi nga po, tatakot din sila na may mga tao na baka mahawa sila. Kaya ganun lang po. Pero lately po, nung tumatagal na po, lumalaki na rin po. 1/4, 1/2. Hanggang ngayon po, nakaraan nga po, may bumili, 6 na kilo. Sabi ko, kailangan po nyo, kailangan. Sa isang araw po, imagine nyo po, 6 na kilo sa isang araw niya kailangan. Eh, 1 kilo po, isang kulutuan. Hindi, wala pong pahinga. Pero sabi ko, kaya to. Kasi opportunity to eh. Kailangan nila eh. Ayun po, ginawa ko. Meron na po talaga akong suki na lagi na pong bumibili. Natutuwa nga po eh. Nakatutuwa nga po ako sa kanila kasi sabi nila sa akin, masarap kuya, next time ulit bibili ako. Pagbalik ko, kuya kahit hindi ko na sabihin bibili ako, dala mo na lang ako monthly. Taga Marikina po yun. Yun naman po isa, taga Sandigan, 15 bottles po ang binibili niya. Mas maganda po yun kasi mas maliliit. Saka tinanong ko po siya kung sino umuubos. Siya lang daw po. Sabi ko, ma'am, kaya niyo po ubusin yan. Kuya, kayang-kaya yan kasi ang sarap. Kaya nagulat po ako talaga nun. Kaya nasabi ko sa sarili ko, masarap pala talaga yung niluluto ko. Meron pa pong isa, bumibili dito lang po sa amin. Imagine niyo po, sa amin na, ang lapit lang ng bilihan dyan, pero sa akin ako pumupunta. Kaya sabi ko, talagang nakuha ko na yung lasa. Kaya sabi ko sa kanila, sige po, dideliveran ko kayo. Opo, malaking tulong na po yun. Kasi nga po, taga dito lang yung iba, hindi na ako lumalayo. Wala nang pamasahe, lakad lang po ng konti. Pagdating dito, income na po. Buong-buo ang pag-asa at pananampalataya ni Kuya Danilo at ng kanyang pamilya na sa basbas ng Panginoong Diyos, ang buhay nila'y gaganda at papayapa. Kasi sabi ko po sa kanila, bilang Iglesia ni Cristo po kasi kaya po kami tinuruan ng pamamahala na paano kami makitungo sa tao, paano kami makipag-usap, at saka dapat po, lagi kaming tapat. Pati po sa hanap buhay at pakikitungo sa iba, kailangan po talaga tapat para po tumagal yung relationship at maging tiwala po sa isa't isa. Isa pa pong bagay, sa tingin po kasi ng iba, yung pagtitinda ng kasoy ay napakaliit na bagay. Pero sa akin pong pananaw, hindi po. Kahit po sa simula pa lang, maliit yan, pero habang tumatagal po at pag pinagbubuti at babasbasan naman ng Panginoong Diyos yung tinitinda mo at ituturo din ng Panginoong Diyos kung paano mo dapat gawin yan. Sa ganung paraan po, makakatiyak tayo na lalago yung babasbasan ng Diyos yan kasi nga po, gagamitin din natin yan sa paglilingkod para sa Kanya. Ito naman po ay marangal, wala po tayong ginagawang paglabag. Sigurado po ako na kahit po sa ganitong hanap buhay, magkakaroon po kami ng magandang kinabukasan. Yung anak ko, mapagtatapos ko, magkakaroon ng magandang buhay yung pamilya ko. Proud akong nagluluto at nagtitinda ng kasoy dahil trabaho ko to.